Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kuis, mga gayas, ay naku po, may nagpa-interview na naman ng isang ate. Ha? This video is credited Sir Christian Esguerra. Ayan po. So, sabi po ni ate dito ay never po siyang naninira ng mga katunggali niya sa politika. So, kayo lang po ang humusga kung ano po yung masasabi sa video ito. Okay? Please, kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe mga koys, mga guys. Napakaling tulong po yung like and share, no? At importante po, don't skip ads para naman ay makapag-upgrade tayo ng ating mga kagamitan para mas malinaw at maganda ang ating gagawing video. So, without further ado, let's begin. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! First! Pasok, ate. Okay? ng aking mga magulang, never i-offer sa kanila for my second term. Yun lang po maririnig nila sa akin. Hindi ho kami pinalaki ng aking mga magulang. Never. Sa ilang years ko na during campaign period, wala ko silang naririnig sa akin masama na ibinabato ko kahit kanino na nagiging katunggali ko. Huwag kayong bumalik! Wala na po, balik! Bawal po ang taksin, wala po magbabalik. Bago po siya umalis ng Maynila ay napakaklaro po na hindi na po siya tatakbo pang muli. Lagi po niya yung binabanggit. Kaya nung siya po ay nagsabi na balak siya tumakbo ulit, ano ho ba ang tunay na dahilan bakit siya babalik? Hindi pa sila nakontento sa inutang nila. Binenta ko pa nila. O, kala ba namin ay never silang naninira ng isang kalaban sa politika? Bakit may narinig po tayong ganun? Ha? Hindi ko lang alam sa parte niya kasi nasimulan na po nila na Bumabanat na. bumabanat na ang dami ng Teka. Sino kayang nag-umpisa na naninira kay Yormisco Moreno? Alam naman po natin, noong una sinabi ni Yormisco Moreno, babalik ako pero wag niyong siraan o pagsabihan o pagsalitaan ng masakit si Ate Lacuna. Tama po ba ako? Pero nakaraang mga linggo, mukhang nagpa-interview sila kasama si Chihuahua Congressman Chua at panay sabing traitor si Yormisco Moreno. Betray! Wow! Naman! malabas na hindi totoo, nakakapagod na rin para sa iba nating mga kababayan na yan ba, paninira na lang ba? Ano bang bago mong i-offer? Diba? Ano ba yung para sa amin? Ano ba yung aasahan namin sa'yo? Puro paninira na lang ba maririnig na? Kaya nga yun po ang dapat sanang marinig sana namin na ganun sana yung lahat ng mga interview nyo, ipaliwanag nyo kung ano yung natapos nyo dyan sa City of Manila, ano yung mga nagawa nyo. Hindi yung lahat ng interview nyo ay panay lang po utang, betray kay Yormisco Moreno. Bakit hindi nyo ilatag, ilahad yung gagawin nyo pa o yung nagawa nyo sa City of Manila? Ganun po sana, di ba? Yun po sana ang gustong marinig natin Although meron ako napanood na clip niya sa isang gathering bago siya nag-declare ay bago siya nag-file ng COC. Ang claim niya, pakiusap po sa inyo, huwag niyo pong babanatan ng ate honey ko. Naku po. Di ba? Tama ko. Yun po yung sinabi ni Yormisco Moreno. Subalit, nakaraan lang mga araw, binabanata na po nila si Yormisco Moreno. Wow!
Diyos ko. Sana totoo. Nico. Naku po, Diyos ko. Sana totoo. Sana Pero totoo. napanood niyo yun? Hindi. Actually, hindi ko siya napanood. We. Napakadami po niya. Kilala ko po si Isko Moreno. Nung kinalaban niya ang mga atienza, tama o mali, kakampi niya kami. Nung kinalaban niya si Mayor Lim, tama o mali, kakampi niya kami. Nung kinalaban niya si former President Mayor Estrada, Okay. tama o mali, kasama niya kami. Hindi namin matanggap ngayon bakit yung kakampi niya, yung tinatawag niyang ate, ano bang ginawa ko para mangyari ito sa amin? Aba. Sabi niya ate, ano daw ginawa niya kung bakit ginawa yon ni Yorme Isko Moreno? Kang hindi yata nila naririnig yung taong bayan na sumisigaw. Ha? Mukhang hindi yata nila nakita na number 1 naman yung City of Manila sa napakadugyot, ha? So, grabe mga koy sa mga gaya. Kumbaga, binabaliktad nila si Yorme Isko Moreno na kumbaga, napakasama ni Yorme Isko Moreno. Yun po tanang gusto siguro lang gagawin na talagang wala kang karapatan Yorme Isko Moreno na bumalik sa Manila. Kami lang ang may karapatan dito. Amin to ang City of Manila. Parang ganun talaga. Siguro ang pinakamalaking banta kay Lacuna, si dating Manila Mayor Isko Moreno, na matagal niya naging kaalyado at itinuring na parang kapatid. Basically, ang basa ng marami, and I share that observation, the prevailing narrative so far of this campaign is that of betrayal. Correct. Do you agree? Opo. Unang-una, Unang-una, sila po yung unang nanira kay Yorme Isko Moreno. Yan yung unang mga wording nila. Wording nila na, ayan. Saan na ba? Play na. betrayal po sa akin, personal, dahil for the longest time ay nagtuturingan po kami ng former mayor bilang magkapatid. Pangalawa po, betrayal po sa aming partido. Sa kadahilanan po na hindi naman po kaila sa lahat ng kanyang pagsasalita, sa kahit ano pong mga pagkakataon, ay lagi niyang sinasabi. Aba, teka. Mukhang yata nagpapaalam si Yorme Isko Moreno na tatakbo siya dyan sa City of Manila dahil sigaw ng taong bayan. Tama po ba tayo? At parang pinarinig pa ni Yorme Isko Moreno, ate, mag-isip ka muna, baka, kung baga kay Yorme Isko Moreno, kung baga, tatakbo kang congressman or vice mayor, o kaya kapitana ka na lang. Mag-isip ka na muna, pero iba yata yung sinagot ni ate. Iba yata. Na hindi na po siya babalik sa lungsod ng Maynila. Lalo na po Okay. At siguro ang pinakamalaking banta kay Lacuna, si dating Manila Mayor Isko Moreno, na matagal niya naging kaalyado at itinuring na parang kapatid. Basically, ang basa ng marami, and I share that observation, the prevailing narrative so far of this campaign is that of betrayal. correct. Do you agree? Opo. Unang-una, betrayal po sa akin, personal, dahil for the longest time ay nagtuturingan po kami ng former mayor bilang magkapatid. Pangalawa po, betrayal po sa aming partido. Sa kadahilanan po na hindi naman po kaila sa lahat ng kanyang pagsasalita, sa kahit ano pong mga pagkakataon, ay lagi po sinasabi ni Yorme Isko Moreno na hindi na daw babalik sa City of Manila. So, bawal na pala, may batas na pala dyan na ordinansa na once na maging mayor ka na, bawal lang bumalik. So, ibig sabihin, huwag ka na rin babalik, ate, kasi may batas. Joke lang. Wala pong batas kasi na gano'n, na bawal ka lang bumalik pag nanalo ka na, uwalis ka na sa Manila.
Bakit babalik si Yorme Isko Moreno? Dahil po sigaw ng taong bayan na bumalik ka na Yorme Isko Moreno dahil hindi na maganda yung pamamalakad ni ate. Tama po ba tayo? Ang amin pong mga ginagawa, total nasa ayos naman, Oh? ay hindi naman po ganun na Nasa sa ayos naman. Bakit number 1 tayo ngayon ate? Sa kriminalidad dyan sa City of Maynila. Mayos po pala yun. Naku po. Iba na yatang meaning ng pag-maayos Okay. ngayon ah. In fact, karamihan ng mga reklamo patungkol sa Maynila, ang may maituturo mo dun sa mga iniwan niya mga departamento. Oh? Opo. When he said na hindi na siya tatakbo, and I think this is public record, sabi niya kung hindi siya pala rin sa 20 Okay, public record daw iyon na kung Ang amin hindi pong mga natatakbo si Yorme Isko Moreno, paano yan? Tumakbo. Public record. Yan na nating sinasabi na walang batas na nagbabawal na kung may mayor hanggat hindi pa natapos yung 3 termino na successive ay pwede kang bumalik. Ha? Pwede pang bumalik kasi walang batas na hindi ka na pwedeng bumalik. Meron pa naman po akong isang termino, hindi pa ho tapos ang termino ko bilang vice mayor. Aha. At hindi naman po ako talaga nagmamadali. Kung ano po ang aking destiny, doon po ako. Nako ate. In terms of destiny ate, mukhang destiny mo na yata ang ibigay na naman kay Yorme Isko Moreno at magpapahinga po muna siguro kayo ng matagal na panahon. Dahil tatapusin ni Yorme Isko Moreno yung 3 termino which is yung 10 years. Aba. Tataba tayo nito at matagal-tagal na pahinga talaga. Dahil naniniwala naman po ako sa kanyang kakayahan na mamuno nung panahon na yon bilang aming alkalde. At ako naman po ay bilang partner niya. So, nung panahon po na yon, Okay, naniniwala daw siya. Naniniwala ka pala, bakit hindi mo kayang mag-give o magbigay daan para kay Yorme Isko Moreno naman dahil sinisigaw siya ng taong bayan na bumalik ka na. Hindi ba yung kaya? Napakahirap po ba yun? Pwede naman siyang mag-vice, di ba? O, bakit kailangan pa niyang magmamatigas? Ayaw na nga ng taong bayan sa kanya kasi lahat ng mga Manileño ay sumisigaw, bumalik ka na Yorme Isko Moreno. So, napakahirap sigurong intindihin yun mga kois, mga gayas. nung panahon po na yon, talagang sinusuportahan po namin lahat ng adikain niya for the City of Manila. Dangan nga O, di ba lahat ng mga kasamahan mo, mga congressman, councilors, sinasabi na pag walang Yorme Isko Moreno, wala kami ngayon sa aming posisyon. Noon, panay grabe yung papuri nyo kay Yorme Isko Moreno. Tapos ngayon, sinasabi nyo naman na walang mga ginagawa yan si Yorme Isko Moreno. Hindi pakinabang yung mga ginagawa niyan. Kakaiba na yata yung tono ngayon ng pag-ibig, pagsubok. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. lamang, hindi naman po niya talaga tuwirang ipinaalam, lalo na sa akin, yung kanya pong desisyon na tumakbo. In fact, sinabi lang po niya, In fact, akala ko ba ay talagang kabisado at kakilala mo talaga si Yorme Isko Moreno dahil tinuturing mo itong kapatid. In fact, ay hindi mo alam yung mga moves niya. Hindi mo alam na hindi mo napagtanto na kailangan ko na talagang bumaba dahil ayaw na ng taong bayan sa akin. Kala ko ba magkakapatid kayo yung turingan? Matagal kayo nagkasama. natatakbo po siya a week prior na nagproklama siya. Pero lahat naman po alam na ng mga tao na doon na ho ang patungo niya. Okay, K-times nyo.
Buti pa yung hindi kapatid, turing kay Yormisco Moreno, alam nila na tatakbo si Yormisco Moreno. Kayo, lagi kayo magkakasama, kilala mo si Yormisco Moreno, tinuring mong kapatid, hindi mo alam yung mga moves ni Yormisco Moreno. Kung ano yung mga ibig sabihin ni Yormisco Moreno. Siguro, nahihiya lang siyang sabihin sa iyo ng tapatan kung anong dahilan niya, kung bakit siya tatakbo, kasi masakit naman siguro sa iyo pag tinamaan ka talaga na pagharap-harapang sinabi ni Yormisco Moreno na, ate, huwag ka nang tumakbo. Ayaw na ng taong bayan sa iyo, ate. Galit na galit yung Manilinyo. Matutuwa ka kaya kung yun ang sasabihin ni Yormisco Moreno sa harap-harapan mo. Siyempre, magmasid ka, pansinin mo naman yung mga taong bayan kung ano ang sinisigaw nila. O, di ba? Ganun lang po talaga kasimple yung mga kuis, mga gayas. So, di na dapat po talaga i-memorize ang mga iyan, mga ganyang mga situation, di ba? Hindi na kailangan. Giveaway ka na lang. Pero, syempre, yung suporta ko sa kanya before, hindi naman mawawala. Yan yun ang gusto natin. Siguro ang iniisip ko lang ngayon, sana yung suportang pinaramdam namin sa kanya, yung pagmamahal na pinaramdam namin sa kanya, sana ganun din sa amin. Sana pinagkatiwalaan niya kami. Hanggang ngayon naman. Yun pala ang gusto Wala naman mo. Well, wait ate ha, wait lang. Meron tayong ipapakita dito ate ha. Utang na loob ko sa taong bayan. Kaya kahit kakampi ko, aawayin ko kapag talipanda sa taong bayan. Oh. Kahit nakakampi ko sa politika, kasama ko kahit ngayon. Nagtatanggal ako. So, ibig sabihin, talipandas pala kayo. Kasi inaaway kayo ni Yormisco Moreno. Yun ba po ibig sabihin ni Yormisco Moreno? Hindi po ko nagsabi niyan, si Yormisco Moreno. Kahit kakampi ko kapag piniperwisyo tao. Mm. Kasi ang gobyerno, supposed to be, sinasandalan ng tao. Tama. Hindi yung kami-kami lang mga politiko ang mga nagkakasunduan. Yes. No? Dapat ang pinagkakasunduan namin yung utaw. Kaya, No, klarong-klaro, di ba? Klarong-klaro. Oh, wala na silang dapat pa i-memorize. Na mga ginawa ko, may tinanggal ba ako sa mga tao niya? Wala. Ika lang ate. Mukhang mabigat po yata yung mga sa damdamin ng mga senior sa City of Manila, yung pagtanggal ng insure nila, yung pagtanggal ng mga pakik nila. Tapos yung kadugyutan, yung krimen lumalaganap na ngayon sa City of Manila. Mukhang yun yata yung isang dahilan na tumakbo si Yormisco Moreno dahil hindi niya lubos akalain na magiging dugyot muli ang Manila. Kasi grabe yung effort niya, yung pagsisikap niya, walang tulugan para mapabuti ang kalagayan ng mga Manilinyo. Tapos, ganun-ganun lang ang mga lumalabas na survey na laging pasok ang City of Manila. Hindi sa mabuti, but ko sa kadugyutan, sa krimen. Meron bang mga payo siya na hindi ko sinunod? Wala. Binigay ko ba, pinagbigyan ko ba yung mga kahilingan niya? Pati ho yung sa basura, yung aming garbage collection, kanino ba napunta? Sa So, kanino daw napunta? Pag ganun talaga, kung hindi ka marunong namang mag-control o mag-survey o magmasid sa mga tauhan mo, kahit kakilala mo pa nga yan, kapatid mo pa nga yan, kung hindi ka naman marunong yun nga, sasabi natin, mag-control, di ba? Pabalik-balik na tayo. Wala talaga, walang mangyayari sa bayan mo. Dapat talaga, magtrabaho ka ng focus para makikita mo kung ano yung problema. So, kung nakikita mo agad-agad yung problema, tanggalin mo. Ganun lang, para hindi mapapahamak yung City of Manila. Yan, problema naman kasi natin, lumalabas lang tayo, especially po, pag panahon ng eleksyon. Diba? Napakahirap talaga mga quiz, mga gayas. Ako po yung lubos na hihirapan. Bili ni Isko ang Maynila kay Hani. Kaso natalo si Isko sa eleksyon, kaya ngayon, gusto Binilin kay, ito. Ito ba? Binilin? Mayor Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Boss, umasa ka. Hindi ko po kayo bibiguin. Finish.
Oh, yun ang binili. O, diba? Klaro ang binilin. Bumalik sa pagka-mayor. So far, ano ba yung lumalabas sa mga internal surveys nyo? Kasi ang impression ng iba, lamang sa survey itong si Isko Moreno. Aba, Hindi naman po syempre ako nagtataka dyan na lamang siya sa survey. You should remember, national figure na si Mayor Isko. Nakadalawang beses na po siyang nag-attempt for a national position. Mukhang hindi yata yun ang dahilan. Mukhang ang dahilan yata is yung mga nagawa ni Yorme Isko Moreno. Yung mga award na tinanggap sa City of Manila sa panahon ni Yorme Isko Moreno. Yung sa panahon ng COVID-19, number 1 si Yorme Isko Moreno. Yun, parang yun ang yata ang dahilan. Una yung sa Senate, nung tumakbo siya, I think way back 2000. Naku, napakalayo naman yan. 2016 pa yan? Yun bang dahilan? Hindi yata. 16. And then recently nga as a presidential candidate. So talaga pong kilala si Isko. Pangalawa, artista po siya. Oh? Nauna, hindi naman po ako artista. Hindi rin po ako nag-seek ng any position. Ayaw nga pala kasi si Mama Hanila Kona, isa po yung doktor ng skin, dermatology po yan. Oh, dermatology po yan. Kala nabibiro ako? Dermatology po yan. Other than a local position. Okay. Siguro, ang naging disadvantage ko lang ay I'm not really into social media. Hindi ko Ha? Really in social media? May nakita tayo kahapon yata. Kanina may sinagip ka po. Tapos may sinagip yata si ate sa kalsada kanina. Dito ba? Ay, buti na lang. Wala. Hindi ko nasali. Sorry. po naggamit yung social media platform to advertise kung ano yung mga nagagawa ko sa City of Manila. Mas minabuti ko yung Okay, sige. Ginusto mo yan eh. Wala tayong magagawa. Huwag naman ma-insulto yung ibang tumatakbo. Ay. Okay. Anyway, kunwari kayo ni former Mayor Isko Moreno, humarap kayo sa mga botante. The basic question is, bakit kayo yung kailangang iboto at hindi kunwari si Isko ibang mga kandidato? Okay, yun ang question ha. Pero bakit tulibagbag yung sagot? unang-una, wala po akong pangako na hindi ko tinutupad. Hindi ako nagsasalita. Lahat ng sinasabi ko galing sa puso, hindi sa nguso. Mukhang napalabas natin yung mga pangako ni atin kanina ni ate ah. Ha? Hindi ko iiwan ng Maynila kaya dahil pala. wala akong ibang posisyon na hinahangad kundi ang pagsilbi. Ang maging isang mayor lang. Wow! Talaga. Anong sa tingin nyo dito? Anong masasabi nyo? Ha? Yan ang mga taga-Manileño. Yun pong nakikita namin kay Isko eh. Kaya pala, kapito ko na lang, ha? Gustong-gusto pala ang posisyon. Masarap pala magiging mayor. Lagi pong binabalikan niyang Maynila, gagawin niyang showcase, then he will aim for a higher position. Oh. Sa tingin ko po, ang mas kinakailangan ngayon ng mga tao ay improved social services. At yun pong ginagawa natin. Improve social services. Bakit tatanggal yung mga pagatas, insure at pakik ng mga seniors? Improve po ba yan? Ginagawa po natin epesyente ang pagdadala ng mga social services natin sa atin po mga senior citizens, sa atin po mga ospital, Okay. sa atin po mga... So, wala tayong magawa. Ginusto talaga ni ate yung mga ganong sistema. Kaya nga, ayaw na ng taong bayan sa kanya, di ba? Kaya nga, yung mga tao sumisigaw, bumalik ka na, Yorme Isko Moreno. Kasi hindi talaga naramdam yung pamamahala ngayon sa kasalukuyang administrasyon. Kasi gaya ng sinasabi ni Yorme Isko Moreno, pag nagawa mo naman ang tama, yung tungkulin mo, walang taong sisigaw na bumalik ka na, Yorme Isko Moreno. Tama po ba ako? Well, dahil hindi nila sinabi yon, so may pagkukulang talaga o may mali. Okay? Pakikomento po ng inyong mga opinion at reaksyon sa comment section ng ating video. At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, shares, and subscribe mga koys, mga guys. So for now, I'm Dan Manila.
God first, God bless all peace, bye-bye. Ay, congratulations nga pala kay Ma'am Elsie dahil nakuha na po niya yung 4,000 watch hour at monetize na po siya. Congratulations, Ma'am Elsie. To the city streets, we began to feel the fire.